So, for this example, the boom AC is a 4-inch square steel tube with a wall thickness of 0.25 inch. The boom is supported by the 0.5-inch diameter pin at A and the 0.375-inch diameter cable at BC. The working stresses are allowable tensile stress for cable is 25 KSI. Allowable stress for the boom is 18 KSI. And then, the allowable shear for the pin is 13.6. Okay, so ito yung mga allowable stresses. So, for number 1, calculate the maximum value of P based on the boom compression. Tapos sunod naman, calculate the maximum value of P based on the tension in the cable. Okay, so para masagot natin yun, analyze natin yung structure. So, bali, ito yung boom na sinasabi. Tapos yung cross-section daw niyan, cross-section niyan, sura, ganito. Ganyan, no? Hollow. Sinabi naman squared steel tube na ang wall thickness ay 0.25. So ibig sabihin, ito ay 4 inch. Kasi sinabi niya na yung thickness ay 0.25. Okay, so ibig sabihin, yung sukat dito sa loob, yung internal niya na dimension ay 3.5. No? Ganyan. So kaya nga dito makikita nyo sa view naman nitong sa A. Ito 'yon, bali pag dito ka nakatingin, may pin, may support tapos as you can see yung cross section niya, ito yung 4 na to. Tapos ito yung 3.5. Yan. Okay? So, what is the value of P based on the boom compression? So, para masagot yon, analyze natin yung mga forces. So, I think, so pin ito, cable ito. So, I think we can just apply, dito, equilibrium equation sa joint C. So, at C, okay, so merong tension sa BC. Tapos, merong downward na P. Tapos, yun sa boom, actually, hindi, pwede mong i-assume na tension Pero sinabi niya na kasi, boom compression. Kaya maganda, assume na natin na compression to. So, ibig sabihin, pag ganito yung direction niya. Ayan. So, kailangan lang natin ng mga angles. So, pansinin niyo tong triangle na to. Di ba ang sum ng interior angles ng triangle 180? So, ito 30 plus 70, 100. So, ibig sabihin ito 80. Okay, tapos kapag nag-drawing ka ng horizontal line, vertical line, kung 30 yan, 30 to. Okay, pero kung 30 yan, di ba 90 degrees to? So, yung maiiwan dito, 60. No? 60 to. Kasi 90 minus 30. Okay, at kung 60 yan, yung may iwan naman dito sa kabila will be 20. Okay, 20 degrees. Kasi 80 yung total So 20 na lang yun. Okay? So with that, balik tayo dito. So ito ay 20. Kasi ito ay 30. Okay? So we can proceed with summation of forces. So taking summation of forces, unahin natin si Y or X muna. We have negative tension sa BC
cosine of 20 degrees. Tapos, we will have positive force sa AC. Tapos, ano yan? Sine of 30. Okay, and that's equal to 0. And from here, we can create a relation between BC and AC. So, kung gusto mo i-solve yung tension sa BC in terms of AC, pwede, no? Magiging ano yan? PAC times sine 30 over cosine 20. And at the same time, pwede mo rin i-solve yung force sa AC in terms of tension sa BC. Gusto mo baliktad. So, magiging cosine 20 over sine 30. Ganyan, no? So, may relation na tayo ng dalawang forces. So, next, let's take summation of forces Y equals to 0, assuming upward positive. So, ito ay tension sa BC, sine of 20 degrees, upward, tas force sa AC, cosine of 30 degrees. And then downward yung P. So equate ko na lang. Equals P. Okay? Ayan. So ngayon, based on allowable stresses, okay, so based on allowable stresses, yung allowable stress sa boom, or sa ano muna, ano ba yung unang tanong? Sa boom daw, so sa AC. So yung allowable stress sa boom ay limited lang sa 18 KSI. Okay? So, di ba ang stress ay force over area. So, therefore, we would be able to calculate the maximum force allowed sa AC. And that is 18 times yung area sa AC. And ang area nga sa AC ay ito. Yan, yung area na yan. And what is that? How do you compute that? So, area lang ng malaking square kasi 4 by 4 to eh. Minus yung area ng hollow square na 3.5. So, that gives us 4 squared minus 3.5 squared. So, yan yung maximum force allowed sa boom AB bago siya masira. Okay, and that gives us 67.5. Okay, so hanggang 67.5 lang yung limit niya, no? May sira na siya. So, ngayon, to solve for the value of P, what we would do is, tawagin ko tong equation 1, equation 2, equation 3. So, dahil na-maximize na natin yung force sa AC, bali yun yung ipapasok ko dito. Problema ko ito. So, take note na ito, pwede natin isulat in terms of AC gamit ang equation 1. So, gawin muna natin. Equation 1, substitute natin sa equation 3. So, magiging, yung TBC magiging PAC sine 30 over cosine 20. Yan yung TBC. Tapos times sine 20 plus PAC cosine 30 is equal to P. So ngayon, dahil we want to know ano yung maximum P dito based doon sa capacity ni AC, so ang gagawin natin, maximize natin yung AC. So ang isa-set natin na value niya is 67.5. So kapag ginawa natin yon, yung maximum value ng P would be equal to, so 67.5 times sine 30 sine 20 over cosine 20. So, factor out ko na kasi pares may PAC times cosine 30. Ayan. So, lalabas ay 70.74. Okay, so that is the maximum value of P without exceeding the allowable stress in the boom. And that is letter A. Okay? For number 2, calculate the value of P based on the tension in the cable. So meaning meaning without exceeding the allowable stress in the cable. So sa cable 25 KSI naman. So yung allowable stress sa cable ay equal sa 25
KSI. And that will be equal to the tension in the cable over yung area ng cable. At sinabi naman na yung diameter ng cable ay given. In fact, it is 0.375. So, ibig sabihin, ano siya? Circle, no? So, pi over 4 times 0.375 squared. So, from here, we would be able to calculate again yung maximum na tension allowed sa BC. So, that's 25 pi over 4 times 0.375 squared. And that gives us 2.76. 2.76 kips. Okay? And paano ko ngayon isosolve yung P, no? Para dyan. So, balik tayo sa mga equations natin. So, dito natin isosolve yun. Kaya lang, kailangan natin ito palitan in terms of BC. So, ibig sabihin, ito equation 2, ipangpapalit natin dito. Okay? So, equation 2, pasok natin sa equation 3. So, magiging ano? TBC sin 20 plus yung PAC, ipapalitan na natin ng TBC cosine 20 over sin 30. And that will be all equal to P. And then, may papasok natin dito yung maximum na value ng P, ng TBC para makuha naman natin yung maximum value ng P. So, ito yun, no? Sin 20 plus cosine 20. Ay, may kulang. Doon sa equation 3, meron pa pala dito ang cosine 30. Cosine 20, cosine 30 over sin 30. Okay, so that gives us 5.44. So ito naman yung maximum P na pwede mong i-apply without exceeding the allowable stress for the cable. Okay? And lastly, calculate the maximum value of P based on the shear in the pin. So dito naman tayo titingin. Based sa shear dito. Okay? So, di ba ano to, no? Ma-undergo ito ng stress. At yung stress na yun, manggagaling dun sa force ng boom. So, di ba, yung force ng boom, pag ganyan eh. So, yung force na yun, ito rin yan. No? So, bali, ito yung force ng boom. Okay? So, yun yung PAC. Ngayon, kapag inanalyze natin ito, ano kaya yung magiging reaction niya? So, syempre, ang reaction nitong ano natin, nitong pin natin is pag ganito. Diba? At kapag inanalyze mo tong part na to ng pin, ito lang, yan, yung part na yan. Lagay ko dito ganito siya. It is subject to a force PAC. So, this will be subject, yung resisting area niyan, ito, at saka itong kabila. So, dalawa yung magre-resist na area. So, therefore, this is subject to what we call double shear. Okay? So, doon sa allowable shear stress ng pin, which is equal to 13.6. Okay, equate naman natin yun ngayon sa force AC over yung area ng pin. Ano ba area ng pin? Ano ba diameter ng pin? It was 0.5 inch. So, pi over 4 times 0.5 squared. Kaso double shear, kaya we have to multiply this by 2. No? Double shear kasi. Okay? So therefore, yung force sa AC ay dapat limited lang sa 13.6 times 2 pi over 4 times 0.5 squared. So limited lang dapat yan. 5.34.
Okay? At kung limited lang siya dyan, using itong equation na to, okay, so that we can solve for P once again. So tawagin natin to equation 4. No, using equation 4, okay, we can calculate for the required or the maximum limit for P. So, ayan yung equation 4 ha. So, bali, ito ngayon yung PAC natin. So, we have sine 30, sine 20 over cosine 20 plus cosine 30. And that gives us 5.6, no? 5.6 kips. Okay? So, yan ngayon yung limit natin sa magnitude ng P para naman hindi ma-exceed yung shear dun sa P. So, our answer here would be letter A. Okay? So, ngayon, you might be thinking, so again, no, bakit nga ulit ito times 2 kasi double shear? Paano nga ulit nalalaman kung double shear? Yung term na double ay nakadepende kung ilang area yung magre-resist. In this case, doble yung area kaya tinawag na double shear. Again, kapag inanalyze mo yung pin dito sa gitna, ito yon. So, tinutulak siya ng force galing sa boom na AC. So, itong area na to yung pipigil para hindi siya matanggal, no? Hindi siya matanggal papunta doon. Okay? Pero you might ask, pwede po ba na yung kabila naman yung i-analyze ito? Ito lang yung i-analyze. Pwede rin naman, no, na ito yung i-analyze. Okay, kapag yan yung in-analyze natin, gawin natin yung anong kulay ba maganda. Itim na lang para ano. Kapag ito yung in-analyze natin, yan. So ito na yan, no? So ito na yung ulo niya, no? Cup. Ayan. So, ito naman, dito naman, ang area lang na magre-resist, ito lang. Yan lang. So ito, single shear to. Single shear. Okay? So, you might think na, ano yan? Iba yan, no? So, kasi single shear. Eh. So, isa lang kasi yung area na magre-resist. Na isa lang yung area na magre-resist. Pero, take note, kahit na single shear yan, yung force naman na nandito, no? Kasi pag binuo ko yan, ano? Buuhin natin. Kasi ito naman yung sa kabila. Yan sa kabila, no? So, itong gitnang part, ito yung in-analyze natin kanina, yan ay subject sa PAC. Okay, itong dalawang sa gilid, ang resistance nila, paghahatian nila tong PAC. Paghahatian nila. Okay, kaya kahit naka-single shear itong part na to, pagka kinompute natin yung maximum value ng PAC doon sa single shear, dito ko na nalagay ah. So, single shear analysis. Mangyayari, di ba ang allowable stress ng pin ay 13.6? Equals force over area. Yung force na nandito sa single shear, kalahati lang. Over area. So yung area mo, dahil single shear nga, isa lang. No? Ito lang, itong region na to. No? Yan. So that's gonna give you pi over 4 times 0.5 squared. And kung isa-solve mo yung PAC dito, makikita mo na ang lalabas na sagot, parehas lang. Di ba? 13.6 times pi over 4 times 0.5 squared, tapos times 2 kasi may over 2 dito. So lalabas dyan, ito rin. Ito pa rin yung maximum P para hindi masira yung pin. So ibig sabihin sa pin, kahit na dun ka sa gilid or sa gitna, basta ano lang siya, isang connection lang, you would be able to get the same answer. Okay? So that's why even if you analyze using yung double shear, which is yung nasa middle part, ito, o di kayo nasa gilid or kaya itong kabila, so you will get the same value for PAC. Hence, the analysis will be the same. Okay? So, nagkakaiba lang yan ng value kapag maraming nakakonekta. Pero dito, kapag dalawa lang naman
hinge lang mismo, tapos isang ano, dalawa lang kasi ito lang, yung hinge na to, tsaka yung boom na to. Dalawa lang sila nakakonect eh. Itong pin, tsaka itong hinge. Okay? Kaya, whether you analyze the outer or the inner, you will get the same. Okay? And that's how we solve this problem.